Ito na, patayin na natin. Napahaba na rin yung usapan natin. Magpahinga ka na. Ako lilinisin ko pa yung mga kalat sa kusita niya sa kalaban. Kumalat ang mga kamay. Parang nasundan ako eh. Pati ang mahahaba itong kuko. Mas lalo silang napasigaw sa takot ng tanggalin ng galawan. Ang sa isang tumatakbo sa mga ko. Pritong bango. Siya, tumatalsik. Alugbati. Ito guys, itatanim ko. Itatanim ko siya. Ito, ginawin ko na. Taba ng alugbati. Alugbati isa na taba. Tambok.
Hindi pa malinaw ang tunay na dahilan, pero may mga ang nagsisilbing gabay sa kanyang paghahanap. John! John! Nasaan ka na ba? Tumigil siya sandali at nakinig kung may sasagot. Ngunit tanging tahol ng aso at tunog ng kuliglig ang naririnig niya. Napabuntong Ay naman eh. Nanay! Akala ko mauwi ka kagad pagkatapos yung mag-practice. Yung pala, makikipag-inuman ka pa. Ang pabata niyo pa ah. Ayo, alam ba ito ng mga magulang ninyo? Nay, ay manahimik ka nga. Maminta. Walang nakakaya sa ginagawa ko. Magsuwi na kayo. Delikado dito. Hindi ito ang tamang tambayan para sa mga kabataan tulad ninyo. Isipin nyo. ng kanyang ina. Bukal na. Napabuntong niya nga si Nanay Linda. Kamatis. Inabot ang kamay ng anak at may pititong hinawakan. Tara na anak, magpakabait ka naman. Ayoko na mangyari ulit ito ha. Pagkatapos ng sinabi ng kanyang ina, ay dumiretso alis na si June. Hindi na ito nagsalita at mabilis na naglakad palayo kay Nanay Linda. Diretso ang tingin ito. Halatang di niya gusto pang makinig sa sermon. Jun, abay hindi. June, kahit ang Ibutang hindi na natanong nato boses ang sa pinaghaanong galit at emosyon, Bangus na tumigil gipito. siya sandali, huminga ng malalim, at saka tumingin ng diretso sa mata ng anak. Hindi mo maintindihan ang bigat ng pangungulila anak. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang maghintay. Araw-araw, umaasa na may babalik kahit alam mong wala na. Tapos, Hindi ako magbukal na po magpapakabalik siya. dito para sirain ang Kaya kasiyahan na po, mo. alugbati. So, Ginagawa wala na ko sila ito yung dahil ikaw dahon. na lang ang natitirang pamilya ko. Biglang Pwede naman natahimik si siguro na June. siya, no? Bahala Ang gulay mga salitang tangkong. binitiwan ng Okay kanyang naman ina daw. ay parang dagok sa kanyang dibdib. Gikuan ako siya lagi. Hindi niya alam Giprito kung na ano ako ang siya. isasagot. Ayun, para Pasensya na po, Nay. Pero mas lami. Wow, hindi mas po ako si Papa lami. eh. Iba naman po ako. Alam kong iba ka anak. Pero pareho kayong mahalaga sa akin. Kung ano ang nangyari sa tatay mo, ayokong mangyari rin sa'yo. Hindi ko kayang mawalan ulit, Ju. O ayusin natin ang lumang kwarto sa likod. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Hindi ka ba masaya na makakasama na natin ulit ang kuya mo? Ngumiti si June pero hindi maikubli ang kaunting kaba sa kanyang mukha. Masaya siya sa ideya ng pag-uwi ng kanyang kuya, pero iniisip din niya ang magiging epekto nun sa kanilang buhay. Balak daw nilang magtayo ng isang maliit na karinderya. Saka itong asawa daw niya hindi magkaanak. Siguro stress doon, saka mababaw daw ang matres. Gustong ipaalaga sa akin at makasakaling magkaanak sila. Para makalayo sa ingay at problema ng syudad. Mabuti dito sa atin at tahimik at payapa. Mas maganda ang hangin. Kaya sana nga ay makatulong ito sa kanya. Mas maayos siguro ang pagbubuntis kung nasa tahimik na lugar. Kung makakaroon na sila ng anak, mas magiging masaya ang kuya mo dahil yun naman talaga matagal na niyang pangarap eh. Baka naman po, may iba pang dahilan. Baka may sakit siya na hindi pa nagdidiscover ng doktor. May mga hindi talaga sila nadidiscover anak. At minsan, may mga sakit na di nila kayang gamutin. Malay mo, yung hilot ang makakatulong sa kanya. Nung araw naman, hindi naman uso yung doktor-doktor na yan eh. Ang mga doktor namin noon, mga albularyo lang yan. Gumagaling naman kami. Saka, kaya ko yun. Madami